Dominant Protector. Credit to the author. 2,561-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakikita ko. Ngumiti si Terence. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong tuntunin si Fatty Boy. Sumakay sila ng elevator at dinala ng gwardya si Terence sa opisina ng Vice-Presidente, kumatok sa pinto para sa kanya. Ito ay isang bata, magandang babae na may makapal na makeup at medyo mayabang. Si Terence ay sumimangot. Ito ba ang secretary ni Jacob? Bakit yung security guard? Anong meron? Bakit hindi mo kami tinawagan at pinaalam bago may dinala? Napatingin ang babae sa guard at kay Terence, nakasimangot. Bago ka ba dito? Hindi mo ba alam ang rules? Secretary Wang, this is Terence, Mr. Linford. Bosley said that people can come in without notice. Paliwanag ng security guard na may mapait na ngiti. Sinabi ni CEO Lei na hanapin siya, ito ang opisina ni Vice President Kang. Halatang hindi nasisiyahan ng babae na ginagamit ng gwardya ang pangalan ni CEO Lei para i-pressure siya, ngunit nagulat si Terence. Paano naging matapang ang babaeng ito? Mayroon bang isang uri ng relasyon sa pagitan nina Sandra at Jacob? Kung hindi, paano siya magiging napakahusay? Para bang siya ang general manager? Little Wang, anong nangyayari? Ang boses ni Jacob ay nanggaling sa opisina. Vice President Kang, may nagsabi na personal siyang inaprubahan ni President Lei na pumasok sa kumpanya anumang oras. Direktang sabi ng babae, hindi man lang nagpakita ng anumang paggalang kay Jacob, na lalong naghinala kay Terence. Napakurap-kurap si Jacob habang naglalakad palabas ng opisina, ang kanyang hinala ay napalitan ng saya nang tumakbo siya at hinawakan ang kamay ni Terence. Boss, andito ka pala. Hindi ko talaga inaasahan ito, please come in. Little Wang, wala ka ng ibang gagawin. Mauna ka nang bumaba. Tumango ang dalaga at talagang lumiko sa kwarto ng sekretarya. Sinulyapan ni Terence ang computer ng babae at nakitang naglalaro dito ang larong Plants vs. Zombies. Ito ay mas kakaiba. Kadalasan, ang kalihim ang nagkukusa na maghain ng tsaa at tubig kapag may bisita ang amo, ngunit ang babaeng ito ay dumiretso sa paglalaro. Pinunasan ng gwardya ang pawis sa kanyang noo. Vice President Kang, babalik muna ako. Sige, salamat sa pagsusumikap mo. Sabi ni Jacob sabay tango. Jacob, sanay ka na ba dito magtrabaho? Tiningnan ni Terence ang suot ni Jacob ilang buwan na lang, at si Jacob ay mukhang isang matagumpay na negosyante ngayon. Walang kahit isang katiting na edukasyon ang natitira sa kanya, at iyon ang nagpasaya kay Terence. Tila pinili ni Jacob ang tamang landas. It's not bad. Ngayong madalas mag-business trip si CEO Lei, ako na ang bahala sa lahat ng bagay sa kumpanya. Busy pero very fulfilling. Boss, salamat sa pagkakataong ito. Sincere na sabi ni Jacob. Hehe, usap tayo sa loob. Sabi ni Terence, sabay turo sa opisina. Okay, I almost forgot. Please come in. Mabilis na inimbitahan ni Jacob si Terence sa opisina at pinaupo ito sa sofa. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsali ng isang basong tubig kay Terence. Lalong naguluhan si Terence para saan ang kalihim na iyon. Jacob, kumusta si Joralyn? Ayaw magtanong ng direkta ni Terence, nagkasundo ang dalawa, ngunit masyadong bigla ang magtanong tungkol sa relasyon ni Jacob sa kalihim pagkatapos na makilala siya. Binago niya ang kanyang diskarte. Medyo maganda. Inilagay ni Harry ang tsaa sa harap ni Terence at sinabing, nagtayo rin si CEO Lei ng isang high-end na residential area sa malapit bilang welfare house para sa kanyang mga empleyado. Medyo mababa ang presyo sa loob, at bumili din kami ni Joralyn. Magkasama na kami, at nagpaplano kaming magpakasal sa susunod na taon at iparehistro ang aming kasal kapag nasa hustong gulang na kami. Tumango si Terence, parang medyo close ang dalawa, ngunit itong secretary. Naisip ito ni Terence. Jacob, maliban kay Joralyn, wala ka namang ibang babae, di ba? Alam mo rin yan sa posisyon mo.
Hindi naman masyado nang nakikialam si Terence kung walang pakialam si Joralyn, ang pagpipilian ni Jacob ay sa kanilang dalawa, at si Terence ay walang pakialam. It was their family business, after all, pero kung gusto niyang makahanap ng manliligaw, dapat ay maghanap siya ng disente. Masasabing katamtaman lang ang kagandahan ng ginang ngayon, at talagang hindi nakakambola ang kanyang makeup. This was a company, not a theatrical troupe, so it was really unbearable to be painted like this. Dagdag pa, hindi masyadong masaya si Terence sa mayabang na ugali ng lalaki. Boss, ano bang pinagsasabi mo? Close talaga kami ni Joralyn, bakit pa ako maghahanap ng iba? Napakurap-kurap si Jacob, hindi inaasahan na sasabihin iyon ni Terence. To tell you the truth, boss, kung hindi dahil sa tulong mo noon, talo pa rin ako. Paano ako naging vice president? Simula noon si Joralyn ang kasama ko, hindi mo siya basta-basta mapapabayaan dahil lang sa mayaman ako, di ba? Si Joralyn ay napakakapangyarihan din ngayon. Kung ngayon lang ay nagkaroon na ako ng isang accountant na director. Kapag malapitan mo siya, marami siyang manliligaw. Tumango si Terence, gamaan ang loob. Taos puso ang tunog ni Jacob, ngunit mas nalito si Terence. Sekretarya mo iyon. Napakurap si Jacob, naiintindihan ang gustong sabihin ni Terence. Ang mga salita ni Terence ay malamang na nakadirekta din sa kalihim ang saloobin at paraan ng paggawa ng kalihim ay naging dahilan upang ma-overthink ni Terence ang mga bagay-bagay. Ngunit si Jacob ay may isang bagay na ayaw niyang sabihin nag-alinlangan siya, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nakapasok siya sa pamamagitan ng mga koneksyon. Ano? Connections. Natigilan si Terence. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakalakas ng babaeng ito. Nakapasok siya sa pamamagitan ng mga koneksyon. Hindi alam ni Terence kung sino ang taong ito, ngunit gaano siya kalakas para hindi pansinin ang isang vice-presidente tulad ni Jacob. Oo, nakapasok siya sa pamamagitan ng mga koneksyon. Wala akong magawa, kaya inayos ko na manatili siya rito, sinasabing para sa pagsasanay iyon. Walang magawang umiling si Jacob. Kaninong mga koneksyon ang napakahusay? Hindi mo man lang siya mautusan bilang vice-presidente. Tanong ni Terence. Well, hindi talaga alam ni Jacob kung paano ito ipapaliwanag. Ang taong ito ay inayos ng ina ni Josephine, si Martha, at kamag-anak ng ina ni Josephine. Sa mga panahong iyon, sa walang kabuluhang estilo ng kanyang ina, nagyabang siya sa harap ng kanyang mga kamag-anak, sinabi na ang boss sa likod ng mga eksena ay ang kanyang manugang. Ang kanyang kamag-anak ay isang walang kabuluhang tao, at sa pag-aakalang siya ay kamag-anak din ng amo, wala siyang pakialam sa fatty boy sa kumpanya. Ngunit hindi masabi ni Jacob sa kanya ang tungkol kay Josephine, ito ay isang bagay na sinabi sa kanya ni Cheryl at Yasi na gawin. Mabuti na lang at hindi alam ng kalihim ang pangalan ni Terence, at hindi rin nagsalita si Mrs. Duran, kung hindi ay malantad sila. What's wrong? Mahirap sabihin. Kumunat ang noo ni Terence. 2,562. Ito. Hindi ako masyadong sigurado, ito ang ayos ni CEO Lay. Nauutal na sabi ni Jacob. Fatty boy. Natagpuan ni Terence na kakaiba ang fatty boy ay tila hindi ang uri ng tao na inaabuso ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Kahit kamag-anak niya, hindi naman niya kailangang gawin to, di ba? He shook his head. Forget it, talk to fatty boy. Even if she's an employee through connections, put her in an idle department. Hindi naman siya kailangan ng isang malaking kumpanyang ganito. Pero secretary. Paanong secretary iyon? Parang manager siya. Ito. Sasabihin ko sa iyo. Tumango si Jacob na may mapait na ngiti. Hindi pinag-isipan ni Terence ang issue. Dahil ang babaeng ito ay hindi manliligaw ni Jacob, kung gayon wala silang relasyon. Hindi mapakali si Terence sa kanya. Ang isang kumpanyang kasing laki nito ay nangangailangan ng ilang koneksyon, at ang fatty boy ay hindi isang santo. Hindi niya pwedeng ipaubaya na lang ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak sa kanilang mga nakatataas, kaya naintindihan ni Terence. Huwag na nating pag-usapan ito. Kung may pagkakataon sa hinaharap, pumunta tayo sa lungsod ng Stonegate at kumain kasama si Joralyn.
Sabi ni Terence. Gusto ko rin pumunta, pero ang negosyo ng grupo ay mabilis na lumawak kamakailan. Wala na talaga akong oras. Ngunit ito ay magiging mas mahusay pagkatapos ng ilang sandali, sabi ni Jacob na may mapait na ngiti. Nagring ang telepono ni Jacob habang nag-uusap sila, at kinuha niya ito bago bumaling kay Terence na humihingi ng tawad. I'm sorry, boss, may gagawin ulit ako. Nandito ang isang kliyente at niyaya ako na uminom ng tsaa at pag-usapan ang isang bagay. Hehe, busy ka. Pinagtrabahuan mo ako, so why would I mind? Wala lang, dumaan lang ako para makita ka. Ngumiti si Terence. Sige, pupunta ako sa Stonegate City para makita ang boss ko kapag tapos na ako dito. Tumango si Jacob. Si Terence at Jacob ay umalis sa kumpanya at naghiwalay ng landas sa parking lot. Tiningnan ni Terence ang oras, may ilang oras pa bago matapos ang paaralan, kaya nagmaneho siya pabalik sa kanyang villa. Matagal na siyang hindi nakabalik, at gusto na niyang maglinis. Malapit na ang winter break, at malamang na babalik sina Cheryl at Yasi para manirahan sa Starfield para sa winter break. Pagkatapos ng lahat, sila ay nanirahan sa isang lugar na tulad nito sa loob ng higit sa 10 taon, at hindi madaling umangkop sa isang bagong kapaligiran. Sa isang high-class room ng Starlight Hotel sa Starfield nakaupo ang nakatagong Betoy at Mitoy Fuller. Pangalawa kuya, nakita mo ba ng malinaw? Ang babaeng katabi ni Aliyah ay isang magandang pogen. Ang mga mata ni Mitoy ay puno ng pagkabigla at kasakiman. Tama, siguradong totoo. Tumango si Betoy, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong hindi inaasahang ani sa pagkakataong ito. Ang dalawang kapatid na lalaki ay dumating sa Starfield sa bahay ng imbitasyon ni Colton. Nakatingin si Liam kay Aliyah at gustong kunin siya bilang kanyang asawa, ngunit kontrolado siya ni Coldy. Hindi payag si Liam na sumuko, kaya tinawagan niya ang dalawang kapatid mula sa hidden house na Fuller sa pamamagitan ng kanyang ama. Kahit gaano pa kalakas si Coldy, isa lang siyang aso ng hidden house Hale. Ang magkapatid na Fuller, sa kabilang banda, ay mula sa hidden house Fuller. Mababa ang sweldo nila at pangalawa lang sila sa kanilang kuya, si Fuller Now daw. Higit pa rito, kahit na si Nhau daw Fuller ang magiging pinuno ng bahay sa pangalan at namamahala sa mga gawain ng hidden house Fuller, ang magkapatid na Fuller ay mas mahalaga sa hidden house Fuller. Hindi angkop si Fuller Nhau daw para sa pagsasanay, kaya't huminto siya sa martial arts at nag-aaral ng business management sa Stonegate City Industry University, na isa ring kasanayan sa pamamahala ng pamilya. Sina Betoy at Mitoy naman ay nagsanay sa kombinasyong martial skill. Bagamat pareho silang Earth Class Early Phase Peak, maaari nilang talunin ang Earth Class Mid Phase o kahit Mid Phase Peak kapag nagtutulungan sila, at kahit ang Late Phase Earth Class Fighters ay hindi magiging problema kung gagawin nila ito ng maayos. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob silang dalawa na sabihin na hindi sila matatalo sa ilalim ng Sky Class sa Hidden House Summit. Malakas sila. Ang dalawang magkapatid ay dumating upang tulungan si Liam sa pagkakataong ito upang pasalamatan ang pamilya Colton para sa kanilang kontribusyon sa Hidden House Fuller at sa malaking halaga ng pera na kanilang kinita. Lumabas din sila para magpahinga. Masyado silang nanlumo sa Hidden House Summit, at gusto nilang ipakita ang kanilang kakayahan, ngunit sa huli, hindi man lang sila nang ahas na lumaban. Ngunit ngayon na naisip na ito ng dalawang magkapatid, ang hindi pakikipaglaban kay Terence ang pinakamagandang desisyon na nagawa nila sa kanilang buhay. Kung talagang kalabanan nila si Terence, maaaring patay na sila o may kapansanan, walang pangatlong posibilidad. Sa panahong ito, ang hidden house na si Fuller ay nakakatanggap ng maraming balita tungkol kay Terence. Sinaktan ka ni Terence ang Sky Class Master ng Hidden House at napilayan ang Earth Class Late Phase Peak ng Hidden House Hale. Ang mga balitang ito ay nakaantig sa nerbiyos ng Hidden House Fuller. Sila ay maswerte na hindi nila nalabanan si Terence noon, o hindi nila alam kung paano sila namatay. Ang hidden house na si Fuller ay hindi katulad ng ibang nakatagong bahay. Matandang si Fuller ay isang Earth Class Late Phase Peak lamang, at ni hindi niya nagawang tamaan si Terence, siya ay isang basura. Minsan naiisip ng magkapatid na Fuller na kung hindi sila lalapit kina Natoy at Terence sa panahon ng pagsusulit, hindi na nila kailangang mag-ingat pa.
Sa proteksyon ng isang Diyos tulad ni Terence, ang hidden house na si Fuller ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa iba pang mga nakatagong bahay na gumawa ng anuman sa kanila. Kasama dito ang pagtulong kay Liam. Bagamat humingi ng tulong sina Batoy at Mitoy, ayaw nilang makipag-head-to-head sa hidden house Hale. Gusto nilang kidnapin sila sa dilim. Ang tanging dahilan ay ang hidden house Hale ay mayroong Sky-class master, habang ang hidden house Fuller ay wala, kaya kailangan nilang mag-ingat. Ngunit iba ito sa proteksyon ni Terence. Ang hidden house Han ay napakahina noon, ngunit ngayon sa lungsod ng Stonegate, maging ang hidden house na si Hale ay kailangang ibaba ang kanilang mga ulo. Gaano kalakas iyon? Siyempre, alam ng lahat na ginagamit lang nila ang kapangyarihan ni Terence para takutin ang hidden house Han, ngunit ang hidden house na si Hale ay kumakapit lang kay Terence, ginagawa silang walang magawa. Kung nasangkot si Terence, tapos na ang buong pamilya nila. Ngunit ang hidden house na si Fuller ay hindi maaaring pumunta kay Terence ngayon wala siyang tamang pagkakataon. Iisipin ni Terence na mayroon siyang lihim na motibo kung tatawagan niya itong boss out of the blue, at baka hindi niya ito tanggapin. At kaya, ang hidden house Fuller ay naipit sa sitwasyong ito ayos lang sa bahay Hale at bahay Han sa ibaba, dahil wala silang Sky-class noon, ngunit iba na ngayon mayroon na sila. Ang hidden house Han ay walang Sky-class master, ngunit mayroon silang Terence, isang master sa mga master na kayang lumaban ng higit sa kanyang level. Ang hidden house Han ay hindi mas mahina kaysa hidden house Hale o kahit na ang hidden house York. 2,563. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Batoy na si Lorilyn ay isang mahusay na hurno nang lumabas siya upang mag-imbestiga. Maging si Terence ay hindi ito napansin, ngunit napansin ito ni Batoy. Ito ay nauugnay sa kanyang pinagsamang sining at martial arts, na karaniwang tungkol sa pagsasama-sama ng chi. Inilabas niya ang isyu ng mga sisidlan ng tao. I wonder kung anong level ang furnace na ito kung na-absorb ni Lolo ang kanyang chi, iniisip ko kung makakalusot siya sa Sky-class. Nag-isip sandali si Mitoy bago nagtanong, at itong si Lorilyn, siya ba ay natural na pagan o ng iba? Hindi ba dapat maging malinaw tayo tungkol dito? Hindi maganda kung hindi sinasadyang magkaaway tayo. Let's do it in secret. Kahit gawa ng iba, hindi natin pwedeng palampasin itong magandang pagkakataon. Kung naging Sky-class si Lolo, gaano kalaki ang benepisyong maidudulot nito sa pamilya? Tanong ni Batoy. Tingnan mo ang hidden house Hale, hindi ba naging napakalakas ng matandang si Hale pagkatapos niya maging master ng Sky-class? Totoo iyon. Tumango si Mitoy Fuller, kung gayon, pangalawang kapatid, maaari mo bang sabihin kay Lolo? Sige, tatawagan ko si Lolo. Sabi ni Batoy. Hindi nila naisip ni Mitoy na gamitin ang kalderong ito para sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang itong gamitin ng isang tao. Kung gagamitin ito ng isa sa kanila, tataas ng husto ang kanilang lakas, at magdudulot ito ng mga problema sa kanilang pinagsamang martial arts at mental cultivation techniques. Ang dalawa sa kanila ay kailangang nasa parehong antas ng lakas bago nila magamit ang kanilang pinagsamang martial arts techniques. Kung ang isa sa kanila ay masyadong malakas, magdudulot ito ng hindi pagkakaisa. Si Batoy at ang matandang si Fuller ay nag-usap ng mahabang panahon at nagkaroon ng parehong conclusion panahon na para gawin ito. Sa pagtango ng matandang si Fuller, kumilos sina Batoy at Mitoy. Siyempre, hindi nila sinabi kay Liam na si Lorilyn ay isang hurno ng tao. Lil, Tyrant, I think that girl with Aliyah is not bad, either she's pretty and pretty. Kung gusto mo si Aliyah, pwede na tayong magkapatid, paano? Tanong ni Mitoy. Of course, no problem. It's not a problem to let Brother Gon and Kuya Pao enjoy the two girls first. Dumudugo ang puso ni Liam nang sabihin niya ito. Wala siyang pagpipilian kundi pasayahin at purihin ang dalawang magkapatid na Fuller. Nako, ayaw namin sa babaeng gusto mo. Natural kaming magkapatid na hindi gagawa ng ganyan. Ikinaway ni Batoy ang kanyang kamay at umiling, kukunin na lang natin ang isa. Hehe, saka yumuko ang kapatid na ito at salamat. Gaman ang pakiramdam ni Liam at nagpasalamat. Naisip niya sa kanyang sarili, ang dalawang magkapatid na ito ay talagang mahusay. Sige, kung kikilos tayo ngayon, hindi ba kidnapping lang?
Anak ka ng mafia boss, and you're a professional second-generation gangster. Bakit kailangan mo kami mismo ang gumawa nito? What a coward. Sabi ni Mitoy. Haha, hindi ba teritoryo ito ng Coldy? Hindi ako sigurado, ngunit kung kasama sina Gun Bro at Pau Bro, walang problema. Nakangiti si Liam habang binuksan ang pinto, inanyayahan ang dalawang kapatid na sumakay sa kanyang Mercedes bago nagmaneho patungo sa pinakamataas na gusali ng Starfield. Hindi pa lumalabas ang unang high school ni Starfield, kaya walang masyadong sasakyan sa labas ng paaralan. Ipinarode ni Liam ang kanyang sasakyan sa harap ng paaralan, at gaya ng ipinangako, natagpuan niya ang bantay. Matanda, kapatid ako ni Aliyah mula sa ika-5 klase, bait ang isa. Maaari mo ba akong tulungang tawagan siya? Sabihin mo sa kanya na may problema sa bahay, at mas mabuti kung magsama siya ng isang mabuting kaibigan upang tumulong. Si Liam may bihis na bihis ngayon, tulad ng isang matagumpay at gwapong lalaki. Hindi ito pinaghandaan ng gwardya, at inisip na siya talaga ang kuya ni Aliyah. Tumango siya. Sige, tutulungan kitang ipaalam sa kanila. Habang nagsasalita ang gwardya, kinuha niya ang telepono sa guard room at tinawagan ang head teacher ng grade 1, class 5. Kinuwento niya ang nangyari sa gate ng school. Sina Aliyah at Lorilyn ay mga taong personal na sinabihan ng punong guro na pumasok sa bahay sa pamamagitan ng mga koneksyon, hindi sila nang ahas na pabayaan ng homeroom teacher. Nang mabalitaan niyang may nangyari sa pamilya ni Aliyah, mabilis niyang isinumbong ito sa kanya. Narinig ni Aliyah na hinahanap siya ng kanyang kapatid, at naisip niyang si Terrence iyon. Siya ay masaya, ngunit nag-aalala sa parehong oras. Ano nga ba ang nangyari? At kaya, hinailan ni Aliyah si Lorilyn at tumakbo palabas ng paaralan. Natakot si Liam na makita siya, kaya sumakay siya sa Mercedes at nagtago. Siya daw ang kuya ni Aliyah dahil sinabi ni Coldy na may kuya si Aliyah, at sinabihan niya ito noon pa, kaya nagpanggap na lang siya. Walang pinaghihinalaan si Aliyah. Panginoon ko, nasaan ang aking kapatid? Hinailan ni Aliyah si Lorilyn sa gate ng paaralan, ngunit hindi niya nakita si Terrence. Oh, kanina lang nandito ang kapatid mo. Malamang nauna siyang sumakay sa kotse, medyo malamig. Hindi na ito pinansin ng security guard at itinuro ang Mercedes-Benz sa hindi kalayuan. Sige, salamat, sir. Tumakbo sina Aliyah at Lorilyn papunta sa kotse, at dahil nagmamadali siya, hindi siya masyadong nag-isip at hindi handa. Kakatok na sana siya sa pinto nang bumukas ito, at mabilis na pinadalhan sila ni Butoy ng 2 hand dagger. Si Aliyah at Lorilyn ay wala ng oras para mag-react bago sila nawala ng malay. Mabilis na itinulak ni Mitoy ang 2 sa likurang upuan ng kotse at umalis sa pinangyarihan. Ang lahat ng ito ay tumagal lamang ng ilang segundo. Butoy at Mitoy ay mga practitioner, kung tutuusin, kaya kahit gaano kalakas ang isang gangster na si Aliyah, hindi niya sila kayang talunin. Hindi ito nakita ng security guard, ngunit nagkataong nakita ito ni Kuya Zo, na nasa hindi kalayuan. Ang misyon ni Elder Zo ay subaybayan at protektahan si Lorilyn. Magpapanggap siyang scavenger at maglilibot sa paaralan araw-araw para protektahan din si Lorilyn mula sa paaralan. Nang makita niya sina Butoy at Mitoy na kinaladkad si Lorilyn papasok sa Mercedes-Benz, bigla siyang nataranta. Pero hindi siya naglakas loob na habulin sila. Maaaring hindi kilala ng iba ang magkapatid na Fuller, ngunit kilala niya ito. Alam niya kung ano ang hitsura ng mga alagad ng mga nakatagong bahay, at nais niyang maiwasan ang salungatan sa kanila. Alam niya kung gaano kalakas ang 2 ito, pareho silang Earth Class Early Phase Peak, kaya hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit ano. Isa lang siyang Earth Class Early Phase, at ang kabilang side ay may 2 Earth Class Early Phase Peak. Kung hahabulin niya sila, patay na siya. 2,564. At saka, hindi rin niya maihayag ang pangalan ng Hidden House Hale, dahil hindi siya tanga. Malinaw na nalaman ni Butoy at Mitoy ang tungkol sa lihim ng katawan ni Lorilyn. Kung katangahan siyang sumugod at ibunyag ang kanyang pangalan, malamang na siya ay papatayin. Tiyak na iisipin ng 2 nakatagong bahay na magkapatid na Fuller na sila ay nalantad. Ang pagpatay kay Boss Zo ay isang piraso ng cake, ngunit kung hahayaan nila si Lorilyn, masasaktan nila ang Hidden House Hale.
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hinabol siya ni Elder Zhu, inilabas ang sirang telepono at tinawagan si Terence. Totoong nagtatrabaho siya sa Hidden House Hale, ngunit siya ang laki ni Terence. Ang Hidden House na si Hale ay malakas, ngunit hindi sila nakakatakot gaya ni Terence. Ngayong nagkaroon na siya ng partnership kay Terence, ang una niyang gagawin ay hanapin si Terence at hilingin sa kanya na lutisin ang problemang ito. At ang problemang ito ay malulutas lamang ni Terence. Nagring ang telepono ni Terence bago pa man siya makarating sa villa. Kinuha niya ito. "Hello, I'm Terence. Mr. Linford. Ako si Kuya Zhu." Sabi ni Elder Zhu habang tumatakbo. "Oh, Kuya Zhu. Anong meron?" Sasanduin ko si Lorilyn at ang iba pa sa school. Medyo naguluhan si Terence kung bakit siya tinatawag ni Boss Zhu. Ganito, kinuha sina Mr. Linford, Lorilyn at Aliyah. Sakay sila ng Mercedes-Benz, patungo sa Hilaga. Sabi ni Boss Zhu. "Ano? Kinuha sina Lorilyn at Aliyah. Anong ginagawa mo? Bakit wala kang ginagawa?" Nagulat at nagalit si Terence. "Ako. Mr. Linford? Hindi naman sa ayaw kong tumulong, pero dalawa silang Earth Class Early Phase Peak Masters, hindi ko sila matatalo patay ako kung umakyat ako. Baka sundan ko na lang sila at humingi ng tulong." Mapait na ngumiti si Elder Zhu. "Nasaan ka kung ganon? Pupunta ako dyan." Si Terence ay hindi nagalit sa lahat. Si Boss Zhu ay gumawa ng magandang trabaho sa pagkakataong ito. Patay na siya kung sisingilin lang niya. "Nasa Coxie Road ako. Hindi namin alam ang direksyon ng kabilang partido sa ngayon. Huwag kang magbaba, makikipag-ugnay tayo." Sabi ni Kuya Zhu. "Sige, papunta ako sa direksyon na iyon." Sabi ni Terence. Oras ng pagmamadali noon, at bagamat simula pa lang, marami pang sasakyan sa kalsada. Maaaring magaling na driver si Terence, ngunit hindi niya maiwasang maapektuhan ng traffic. Gayunpaman, may masamang balita si Tito Zhu. Mr. Linford, masama ito. Kinaladkad ng isa sa kanila si Aliyah sa isa pang kotse, at ang dalawang sasakyan ay papunta sa magkaibang direksyon. Mabilis na sabi ni Elder Zhu. "Ano? Nadiskubre ka na?" Kumurap si Terence, hindi inaasahan na maghihiwalay ang mga magnanakaw. "Imposible yan. Kung madiskubre ako, buhay pa kaya ako? Paano ako pinatay ng dalawang Earth Class Early Phase Peak na yan?" Itinanggi ni Elder Zhu ang posibilidad na ito, dahil naging maingat siya sa daan, at mukha siyang scavenger. Hindi siya mamumukod tangi, kaya hindi siya dapat matuklasan. Kung ganoon, ano ang nangyayari? Tanong ni Terence, nalilito. Hindi dahil sa napansin ng dalawang magkapatid na Fuller ang kanilang amo, ngunit gusto nilang ibalik si Lorilyn sa Hidden House Fuller upang makita ang matandang master na si Fuller. Natatakot silang malaman ng paksayo na nagsasanay kay Lorilyn kung patuloy silang naantala, kaya gusto nilang bumalik kaagad sa Hidden House Fuller. At kaya, sinabi nila kay Liam na maghanap ng isa pang sasakyan at umalis kasama si Aliyah. Kung tungkol sa nangyari sa kanila, hindi iyon ang pag-aalala ng magkapatid na Fuller. Ang target nila ay si Lorilyn. Nagsimulang mautal si Boss Zhu. Kasama dito ang lihim ni Lorilyn, at hindi niya alam kung dapat niyang sabihin kay Terence. Hindi rin niya sinabi kay Terence ang tungkol sa pagkakakilanlan ng magkapatid na Fuller. "Lorilyn. Anong nangyayari? Kuya Zhu, gusto mo na bang mamatay? Sa tingin mo ba magandang lugar na pagtataguan ang Hidden House Hale?" Medyo nainis si Terence sa kanyang pag-aalinlangan, huwag kalimutan ang kalagayan ni Kuya B. "Ito. Sige, sasabihin ko sayo." Nanginig si Elder Zhu sa pag-iisip ng Elder BS, ang tagumpay na si Hale ay wala. Wala siya sa harap ni Terence, ano ang dapat itago? Hindi ba't tanga? Ang totoo, ang katawan ni Lorilyn ay napaka-espesyal, paliwanag niya. Ito ay isang espesyal na cultivation vessel body, at kami, ang Hidden House Hale, ay pinalaki siya bilang isang cultivation vessel. Ang mga taong kumidnap sa kanya ay sina Butoy at Mitoy mula sa Hidden House Fuller. Malamang na nakita nila ang uri ng katawan ni Lorilyn. Nagtataka ako kung bakit lumitaw ang dalawang Earth Class Early Phase Peak out of nowhere.
Nagtataka ako kung kailan napakamura ng Earth Class Masters, tumatakbo sa mga kalye kaya sila ay mula sa Hidden House Fuller. Naintindihan na ngayon ni Terence, ngunit wala siyang gaanong alam tungkol sa furnace boss na sinasabi ni Zoe. Alam niya na ang mga furnace ay nakatulong sa mga practitioner na magsanay, ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang paghula ng sanhi at epekto. Kaya't ang Hidden House Fuller ay tumingin kay Lorilyn, ang hurno, at gumawa ng isang hakbang. Mr. Linford, anong gusto mong gawin muna? Papalayo na ang dalawang sasakyan. Saang direksyon ako sinusundan? Ngunit mukhang ang magkapatid na Fuller ay patungo sa kalapit na lungsod, ang tahanan ng nakatagong pamilyang Fuller. Nag-aalalang sabi ni Elder Zhu. Malamang nasa highway sila patungo sa kalapit na lungsod. Ang plate number ng kanilang sasakyan ay 4,321 at ang modelo ay isang Mercedes-Benz Vano business car. Oh! Sige, sundan mo si Aliyah, susundan ko ang pamilya Fuller. Mabilis na nagdesisyon si Terence. Dapat ay higit pa sa sapat si Boss Zhu para harapin ang kidnapper, ngunit hindi sa magkapatid na Fuller. Kahit na siya ay nagmaneho sa kanila, hindi nila magagawang talunin ang mga ito. Sayang ang oras sa paghabol sa kanila. Si Terence ay maaaring gawin ito sa kanyang sarili, maaari mong iligtas si Aliyah, tama? Walang problema, di ba? Tiyak na hindi problema iyon. Mabilis na sumagot si Elder Zhu. Nakita niya si Liam, isa lang siyang ordinaryong tao na walang lakas. Alright, it's settled then. Magsumbong ka sa akin kung meron. Utos ni Terence. Okay. Pero ang kumuha sa kanya, ano sa tingin mo? Maingat na sabi ni Big Zhu. Tingnan mo kung ano ang ginagawa nila. Kung may gagawin sila kay Aliyah, gawin mo. Hayaan mo lang silang buhay. Nasa iyo ang iba, sabi ni Terence. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ng mga taong ito kay Aliyah. 2,565. Hindi nagmamadali si Terence na gawin ito sa amo nandyan siya, pagkatapos ng lahat, at walang magiging problema. Naiintindihan ko. Si Elder Zhu ay isang malupit din na tao, ngunit hindi niya kayang gawin iyon sa harap ni Terence. Sinubukan niyang lasunin hanggang mamatay ang ina ni Lorilyn, at pinatunayan nito kung gaano siya kalupit. Nagpatuloy si Terence sa highway patungo sa kalapit na lungsod. Ang lungsod ng Lin ay isang abbreviation, at ang buong pangalan nito ay Lungsod ng Bundok Linford, ibig sabihin ay ang lungsod sa tabi ng Starfield. Ito ay isang maliit na lungsod ng county na umunlad ng maglaon, kaya nasanay ang mga tao na tawagin itong Linford City. Walang kasing daming sasakyan palabas ng city center, at binilisan din ni Terence. Hindi nagtagal ay nasa highway na siya, patungo sa kalapit na lungsod. Ngayong nakumpirma na niya ang pagkakakilanlan ng magkapatid na Fuller, hindi nagmamadali si Terence. Dahil nagmamadali silang umuwi, hindi na nila sasaktan si Lorilyn habang nasa daan. Kailangan lang silang abutan ni Terence bago sila umuwi. Nagmaneho sila hanggang sa tuluyan, at sa wakas, nakita ni Terence ang Mercedes-Benz Vano sa highway na may plate number na 4,321. Mukhang tama ang hatol ni Boss Zhu, at bumagal din si Terence, sumunod sa sasakyan. Ayaw pilitin ni Terence na ihinto ang sasakyan Bitoy at Mitoy ay Earth Class Practitioner, at magiging maayos sila kahit na tumalikod ang sasakyan. Si Lorilyn, sa kabilang banda, ay hindi magagawa iyon, kaya ayaw muna ni Terence na gumawa ng anumang mapanganib sa ngayon. Gayunpaman, si Bitoy at Mitoy ay hindi tanga, sa kabila ng kanilang pagmamataas. Walang masyadong sasakyan sa highway, at nakasunod ang kotse ni Terence sa likod ng kanilang Mercedes. Mabilis na napagtanto ni Batoy na may mali. Tumingin sa Grand Cherokee sa salamin, sinabi ni Batoy, "Bird Cannon, mukhang sinusundan tayo ng Grand Cherokee na iyon sa likod natin." Oh! Lumingon si Batoy at tumingin sa labas ng bintana. Oo naman, may isang Grand Cherokee sa hindi kalayuan, ngunit hindi siya nag-aalala. No way! Nasa highway kami, kaya normal na makakita ng sasakyan sa likod namin. Baka kasing bilis natin ang takbo nito. Pwede bang pareho lang? Susubukan kong pabilisin. Umiling si Batoy. Si Batoy ay hindi lumampas sa speed limit kanina at napanatili lamang ang normal na bilis.
Kung tutuusin, silang dalawa ay hindi mga profesional na driver, at hindi sila karaniwang nagmamaneho, kaya ang kanilang mga kasanayan sa pagmamaneho ay hindi masyadong mahusay. Binilisan ni Batoy, at walang intensyon si Terence na magtago. Malayo na ang narating nila, at handa na si Terence na ibaba sina Batoy at Mitoy pagkababa nila sa highway. Binilisan niya ang takbo habang binilisan ni Batoy. Nahuli na talaga nila. Nagdilim ang mukha ni Mitoy, saan nanggaling ang sasakyan na ito? Parang hindi ito lumitaw kanina. Sa highway lang ba ito lumitaw? Hindi, sobrang daming sasakyan sa kalsada kanina, kaya hindi namin masyadong pinapansin. Wala masyadong sasakyan sa highway, kaya saglit lang nakita na namin. Sinabi ni Batoy, ito ay isang pagpapala, hindi isang sumpa. Hindi natin ito maiiwasan. Ihinto natin ang sasakyan at tingnan natin. Tumanggo si Mitoy bilang pagsang-ayon. Kung talagang masama ang intensyon ng mga tao sa likod, hindi nila ito maiiwasan. Sa makatuwid, mas mahalaga na ihinto ang sasakyan at harapin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Hanggat hindi sila masyadong malakas, hindi dapat maging problema ang pagtutulungan ni Mitoy at Batoy. Ang susi ay natakot sila na ang sasakyan sa likuran nila ay biglang huminto at pilitin silang huminto. Katamtaman ng mga kasanayan sa pagmamaneho ni Batoy. Kung mawalan siya ng kontrol at bumaligtad ang sasakyan, ayos lang sila, ngunit nasa panganib si Lorilyn. Hindi nila gustong sirain ang pambihirang pagan na ito. Nagsimulang bumagal si Batoy, at mabilis na huminto ang sasakyan sa emergency lane ng highway. Inihinto rin ni Terence ang sasakyan. Gusto ni Batoy at Mitoy na asikasuhin ito sa lalong madaling panahon, kaya hindi na sila nagpigil. Bumaba sila ng kotse at naglakad papunta sa Grand Cherokee ni Terence. Tiningnan ni Terence ang dalawang agresibong kapatid at malamig na tumawa sa loob. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Ga! Nakita ni Batoy at Mitoy ang mga taong bumaba mula sa Grand Cherokee at hindi sinasadyang huminto sa kanilang mga landas. Baka sa mukha nila ang pagkagulat nang tumalikod sila at tumakbo. Hindi nila alam kung paano nila nasaktan si Terence, ngunit hindi magiging maganda kung maabutin sila ni Terence. Gayunpaman, ang pagtakas ay isang ideal lamang tumalikod sila at bumalik bago pa man sila makatakas. Iniisip ang reputasyon ni Terence, kaya ba nila siyang malampasan? Si Terence ay isang master na kayang pumatay ng isang Sky-class master sa isang galaw. Ang dalawang Earth-class early phase peak ay wala sa kanya. Master Ford. Kumusta ka na? Long time no see, haha. Pinunasan ni Batoy ang malamig na pawis sa kanyang noo at walang kwentang sinabi. Oo, Master Ford. Nagkataon lang, hindi ko inaasahan na magkikita kami dito. Si Mitoy ay tumawa ng awkward. Nagkataon lang ba? Sinusundan kita. Mahinang sabi ni Terence. Sumunod ka. Sumunod ka. Nagbago ang mukha ni Batoy, at nanginginig siya. Lord Ford, hindi ko alam kung paano ka namin nasaktan ng magkapatid. Ang babae sa kotse mo ay aking Diyosa. Sabi ni Terence habang nakaturo sa Mercedes. Ano? God sister. Halos himatayan si Mitoy. Sinubukan niyang hulaan ang background ni Lorilyn, ngunit ang tanging naiisip niya ay pinalaki siya ng isang nakatagong noble house. Hindi na ito maaaring maging mas malakas kaysa doon, at iyon ang dahilan kung bakit determinado silang gawin ito. Nang maabot ng matandang si Fuller ang Sky-class, ang iba pang mga nakatagong bahay ay walang magagawa, tulad ng Hidden House Hale na uminom ng Chi Gathering Pill ng Hidden House York. Pero ngayon, narinig nila na si Lorilyn ay kapatid ni Terence. Ito. Masyadong nakakatakot. Oo, God sister, alam mo. Nakangiting sabi ni Terence. Ina ng Diyos. Sa pagkakataong ito, si Mitoy na ang nahimatay. Buti na lang naabutan siya ni Terence. Kung talagang inuwi niya si Lorilyn at ginamit siya ng kanyang lolo, hindi ba niya sisirain ang Hidden House Fuller? Kahit na ang Sky-class master mula sa Hidden House mo ay napilayan ni Terence, hindi pa banggitin ang kanyang lolo na kakapasok lang sa Sky-class. Isang galaw lang ang ginamit ni Terence. Malamang wala siyang intensyon na patayin siya, o siguradong patay na siya kung sumunod siya. Master Ford, pasensya na. Hindi namin alam na kapatid mo pala si Lorilyn.
Kung alam namin, hindi kami maglalakas loob na gawin iyon kahit na binibigyan mo kami ng lakas ng loob. Huminga ng malalim si Betoy at nagpasyang sabihin kay Terence ang totoo. Pagkatapos ng lahat, ang pagsisinungaling kay Terence sa puntong ito ay pagpapakamatay. Hindi tanga si Terence, hindi siya madaling malinlang. Mula sa pananaw ni Betoy, magkakasamang umiral ang panganib at pagkakataon. 2,566. Bagamat hindi niya inalis si Lorilyn sa pagkakataong ito, may magandang kasabihan, kung ano ang nawala sa iyo sa silangan, makukuha mo sa mulberry. Mula sa pananaw ni Betoy, walang anumang hindi mapagkakasunduang puot sa pagitan ng hidden house na sina Fuller at Terence. Kung ibinaba niya ang kanyang paninindigan at aaminin ang kanyang pagkakamali, maaari siyang lumapit kay Terence at gawin siyang sandalan ni Fuller na nakatagong bahay. Iyon ay mas mahusay kaysa sa kanyang lolo na maging isang Sky Class Master. Sa ngayon, wala ring Sky Class Master ang House Han, ngunit nagawa nilang labanan ang Hidden House Sale gamit ang Sky Class Master. Bakit? Hindi ba dahil kay Terence ang lahat? Lorilyn. Okay na ba ang lahat? Tumango si Terence. Si Betoy ay hindi nagsisinungaling, at ang kanyang ugali ay hindi masama. Hindi pinahirapan siya ni Terence. Okay lang po Master Ford. Pasensya na po. Nagkamali kami sa bagay na ito. Master Ford, sabi ni Betoy, mangyaring bigyan kami ng kaunting mukha at bisitahin ang Hidden House Fuller. Siguradong ipapakita namin sa iyo ang aming sinseridad at magpapasaya sa iyo. Bahay mo. Sumimangot si Terence ang pagbabago ng ugali ni Betoy ay masyadong biglaan, at hindi pa siya sanay. Oo, sa bahay ko. Tumango si Betoy. Master Ford, alam kong galit ka, ngunit ganito ang takbo ng mundo ng paglilinang. Kinakain ng malalakas ang mahihina. Sa pagkakataong ito, suportado na ni Lorilyn si Master Ford. Kailangang aminin ng Hidden House Fuller ang pagkatalo. Umaasa lang kami na mapapatawad tayo ni Master Ford. Ngunit sa madaling salita, kung kidnapin natin ang isang taong walang kaugnayan kay Master Ford, may pakialam pa ba si Master Ling? HM. Kinailangang aminin ni Terence na tama si Betoy. Kung hindi niya kilala ang taong kinuha nila, wala siyang pakialam. Ang mga aksyon ni Betoy ay hindi rin mali. Ito ay katulad ng sinusubukan ni Terence na nakawin ang pamamaraan mula sa pamilya Tegan. Kung si Terence ay hindi kasing lakas ng Lowell, hindi siya magtatagumpay at mawawala ang dalawang Spirit Beast Core. Ngunit si Terence ay mas malakas kaysa sa Lowell, kaya ang resulta ay ganap na naiiba. Master Ford, huwag kang mag-alala, wala na tayong anumang disenyo kay Lorilyn. Hindi lang iyon, paprotektahan pa natin siya. Tutal, ang lungsod ng Starfield ay napakalapit sa kalapit na lungsod. Hanggat pumayag ka, magpapadala kami ng mga tao sa Starfield. Goldie at ang Hidden House Hale ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ingay. Sabi ni Betoy. Oh. Nanliit ang mga mata ni Terence habang gulat na nakatingin kay Betoy. Kung sinusubukan niyang humingi ng tawad kay Terence, normal lang iyon, ngunit bakit parang tinutulungan niya si Terence sa huling bahagi? Dagdag pa, tila ginagamit ni Betoy si Terence para i-back up sila pagdating sa Hidden House Hale at Goldie. Ang snipe ba na ito ay isang casual na pahayag, o may iba pa siyang naiisip? Si Betoy ay hindi nang ahas na gambling ang iniisip ni Terence at magalang na tumayo sa gilid, naghihintay ng sagot ni Terence. Master Ford, we Hidden House Fuller may not have Sky Class Masters like the Hidden House Pits, but we're still strong than the Hidden House Han. For example, we're good at some weird arts. Agad na sabi ni Mitoy nang makita ang pag-aalinlangan ni Terence. Siya at ang kanyang kapatid ay nagsasanay sa pinagsamang sining sa loob ng maraming taon, at ang kanilang mga isipan ay konektado. Naintindihan niya kaagad ang gusto ng kanyang kapatid, gusto niyang mapalapit kay Terence. Ito rin ang ideya ni Mitoy, at pinalampas niya ang pagkakataon. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na siya ng magandang pagkakataon, magsisisi siya kung hindi niya ito pahalagahan. Oo, tingnan mo lang si Lorilyn,
walang makakapagsabi na siya ay isang mahusay na hurno, at ikaw, Master Ford, ay napakalakas, maaari mo pang patayin ang Sky-class Masters, ngunit sa mga hindi pangkaraniwang paraan na ito, hindi ka pa rin kasing galing sa amin, tama? Nagpatuloy si Betoy, kung walang nagsabi sa iyo na si Lorilyn ay isang hurno ng tao, mahuhulaan mo ba? Oh, totoo naman. I see. Tumango si Terence, so kapaki-pakinabang pa rin ang nakatagong bahay mo, Fuller. Pero paano mo nalaman ang tungkol sa bahay pay? Bumilis ang tibok ng puso ni Betoy, ngunit sinabi pa rin niya ang totoo, Master Ford, sa totoo lang, medyo naiinggit kami sa Hidden House mula nang matapos ang summit, kaya binibigyang pansin ka namin. Habang mas pinagtutuunan namin ng pansin, lalo kaming nagsisi kung makakapili pa kami, hindi na namin tatawagan si Natoy na boss namin pabalik sa pagsusulit sa Ice Palace, kundi ikaw. Tama po, Master Ford. Kanina pa tayo naghahanap ng pagkakataon para kumalas, pero hindi tayo nagkaroon ng tamang pagkakataon. Haha, hindi ko inaasahan na magiging maganda pala ito. Dagdag ni Mitoy. Dahil iyon ang kaso, pumunta tayo sa iyong bahay at tingnan, walang gana na tumango si Terence at mahinang sinabi. Wala siyang ipinangako, pero hindi rin siya tumanggi. Sapat na ito para maging masaya sina Betoy at Mitoy. Hindi pinagpatuloy ni Terence ang mga bagay na mahirap para sa kanila at piniling bisitahin sila sa halip. Nangangahulugan ito na may intensyon si Terence na tanggapin sila. Agad na sumagot si Betoy, Niyaw Pao, kunin mo ang kotse ni Master Ford. Ako ang manggenguna. Lorilyn. Tinuro ni Terence ang sasakyan. Lorilyn, ayos lang siya. Huwag kang mag-alala, Master Ford. Wala lang siyang malay, sabi ni Betoy, normally, madyay gising siya pagkalipas ng ilang oras. Sige, sabi niya. Tumango si Terence, pero huwag mo akong tawaging Master Ford, alam mo ang tunay kong pangalan. Sige, boss ang tatawagin namin sa iyo tulad ng Jepoy. Tumawa si Betoy habang umaakyat sa poste. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi tinanggihan ang alok. Hindi niya sana itinulak palabas ang Hidden House na si Fuller kung gusto talaga nilang sumama sa kanya. Dagdag pa, siya ay nasa gitna ng isang plano, at ang mga marangal na bahay ay karaniwang nasa kanyang mga kamay. Ang susunod ay ang mga nakatagong bahay at ang mga normal na sekta. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha sa kanila sa ilalim ng kanyang kontrol, maaari niyang harapin ang mas mataas na antas. Ang mga nakatagong bahay at mga normal na sekta na ito ay hindi ganoon ka-special sa bawat isa, ngunit kapag sila ay pinagsama, ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Ito ay hindi bababa sa kapareho ng pinakamahinang sinaunang sekta. Gamit ang mga mapagkukunang ito, si Terence ay maaaring opisyal na makipag-usap sa mga sinaunang kapangyarihan, at hindi na ito magiging kasing hirap ng dati. Siyempre, ang pangunahing bagay ay kailangang alisin ni Terence ang mga nakatagong paghihigpit na ito bago siya makapag-focus sa paglusot sa sinaunang antas. Ang sinaunang antas ay hindi ang pangunahing layunin ni Terence, ang kanyang kasalukuyang layunin ay tumayo ng mas mataas. Sunod-sunod na nagmaneho ang dalawang sasakyan patungo sa kalapit na lungsod. Sa oras na ito, may magandang balita mula kay Boss Zoo. Ang katawan ni Aliyah ay mas malakas kaysa kay Lorilyn. Nagsasanay na siya mula pa noong bata pa siya, ngunit hindi niya magagamit ang kapangyarihang iyon para sa kanyang sarili. Si Aliyah naman ay dating gangster sa lipunan, nakikipag-away at pumapatay ng tao, kaya natural na mas malakas ang katawan niya. 2,567. Kaya nang dalhin siya ni Liam sa hotel, nagising siya at narinig niya ang tunog ng isang taong naliligo sa banyo. Naalala niya ang nakita niya bago siya nahimatay, at nahulaan niya kung anong sitwasyon siya. Siguradong nalinlang siya ang taong tumawag sa kanya ay hindi si Terence, at ang tanging taong nakasama niya kamakailan ay si Liam. Ang sagot ay halata. Tumayo si Aliyah sa kama at naglakad papuntang banyo. Hindi nakalock ang pinto, at ayaw itong i-lock ni Liam kahit na naliligo siya. Nakita ni Aliyah ang tao sa loob. Si Liam iyon. Tumigas ang mga mata ni Aliyah. Lagi siyang malupit na tao, at hindi man lang siya kumukurap kapag pumutol siya ng mga tao gamit ang kutsilyo.
Natutunan na niya kung paano gawin ito ngayon, at lahat ng ito ay dahil kay Terence, ngunit hindi nito binago ang kalupitan sa kanyang mga buto. Si Liam ay nangahas na kidnapin siya pagkatapos na bigyan ng babala ni Goldie, siya ay matapang. Si Aaliyah ay hindi natatakot sa anumang bagay, at sinuportahan siya ni Terence na mas naging walang takot sa kanya. Kung hindi mabait si Liam, dapat maging mabait siya. Bumalik si Aaliyah sa kanyang kwarto at nahiga sa kama, nagkunwaring walang malay habang hinihintay si Liam. Huminto si Lorelaineaba ng kaunting himig habang naliligo siya. Siya ay lubos na nasisiyahan dahil siya ay malapit ng tamasahin ang isang kagandahan. Naisip ni Liam, anong nangyayari sa iyo, Goldie? Goldie ay F***king awesome. Maglakas loob kang sirain ang magandang bagay ng young master na ito, kung hindi mo ito magagawa sa lantad, gagawin ng young master na ito sa dilim. Anyway, lahat tayo ay nasa underworld, magdurusa ka sa katahimikan, kailangan mong magdusa ng hindi masabi na sakit. Pagkatapos ng kanyang shower, sinuot ni Liam ang kanyang sleeping robe at lumabas ng banyo. Nakita niya si Aaliyah na nakahiga sa kama, nakabalot ang katawan nito ng masikip na leather jacket. Naglaway siya at naglakad palapit sa kanya na may nakakalokong ngiti. Hehehehe, little girl, sa huli hindi ka pa rin makakatakas sa palad ng young master na ito, tama ba? Kahanga-hanga si Goldie. Ano ang magagawa mo kung dumating ang young master na ito para maglaro ng madumi? Bulong ni Liam sa kanyang sarili, natutuwa sa kanyang sarili. Pupunitin na sana niya ang damit ni Aaliyah nang may nangyari. Si Aaliyah, na kanina pa walang malay sa kama, ay biglang tumalon at sinipa ang pandiya ni Liam. Si Aaliyah ay gumamit ng maraming lakas sa sipa na iyon, at si Liam ay hindi handa para dito, alinman siya ay sinipa mismo sa mukha. Isang malutong na tunog ang narinig. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Liam. Ang tunog ay mas nakakatakot kaysa sa 10 matinding pagpapahirap ng dinastiyang Qing. Ito ay lubhang miserable. Nabasag ang itlog, at nabasag ang ibon. Ang mga mata ni Liam ay dilat, at ang kanyang bibig ay nakabuka din. Lumuhad siya sa lupa, namumutla ang mukha, at patuloy na umiiyak para sa kanyang ama at ina. Sa katunayan, si Elder Zo ay nakasquat sa air conditioner sa labas ng bintana ng hotel, tulad ng Spider-Man. Siya ay isang madilim na matandang lalaki mismo, gusto niyang makita kung paano haharapin ni Aaliyah si Liam. Kung siya ay nasa panganib, siya ang unang tutulong, ngunit kung siya ay hindi, hahayaan niya itong gawin ang lahat ng gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Ngayong kasama na ng boss si Terence, masaya si Aaliyah. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Liam, kumaibot ang sulok ng bibig ni Elder Zo. Kung umatake siya, napilayan niya si Liam ng isang hampas ng palad. Kahit na ito ay mas malubha kaysa dito, malamang na siya ay nasa isang vegetative na estado para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit hindi ito magiging kasing sakit nito. Liam, how dare you? Bakit hindi mo nalaman kung sino ako? Kapatid ko si Terence. Tinuro ni Aaliyah si Liam at umungol. Hindi talaga kilala ni Liam kung sino si Terence, kung hindi na sana masyadong magpahiwatig si Goldie sa kanya at sinabi lang ang pangalan ni Terence. Masyadong mababa ang level ni Liam, hindi niya alam ang pangalan ni Terence. Nagbago ang mukha ni Elder Zo, may phobia siya kay Terence, at kung sasabihin ni Aaliyah iyon sa harap ng lahat ng mga disipulo o maging ng mga pinuno ng mga nakatagong bahay, walang maglalakas loob na guluhin siya. Nandito rin si Bawang Colton. Siya ang personal na nagmaneho para salubungin si Liam Colton, ngunit siya ay medyo nanlumo. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito para magkaroon ng magandang relasyon sa magkapatid na Fuller at ituon sila sa isang pagkain para mapabuti ang kanilang relasyon, ngunit hindi niya inaasahan na direktang itaboy ang magkapatid, kaya napapunta rito si Bawang Colton ng walang bayad. Gayunpaman, dahil narito siya, hindi siya nagmamadaling bumalik. Naghintay siya sa katabing silid para matapos ni Liam ang pakikipaglaro kay Lorilyn, at pagkatapos ay babalik ang mag-ama. Nagpapahinga si Overlord Colton nang bigla niyang narinig ang isang nakakapandamdam na sigaw mula sa katabing silid. Binigyan siya nito ng takot.
Hindi ba boses iyon ng kanyang anak na si Liam? Agad namang nabalisa si Boy Bawang. Bumangon siya sa kama at tumakbo palabas ng kwarto. Nang walang pag-iisip, sinipa niya ang pinto ng susunod na silid, at nakita niya ang kanyang anak na gumulong-gulong sa lupa, natatakpan ang kanyang pondiya. Little Tyrant, kumusta ka na? Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang anak, agad na nabalisa si Overlord Colton. Tatay! May kapansanan ako. Ouch! Hindi man lang natapos ni Liam ang kanyang mga salita. Gumulong-gulong siya sa lupa sa sakit. Marahil ay nakita niya ang kanyang tagapagligtas, lumingon ang kanyang mga mata at nawala ng malay. You little B****, anong ginawa mo sa anak ko? Papatayin kita. Hindi na kailangan pang hulaan ni Overlord Colton para malaman kung ano ang nangyayari. Sinusubukan ng kanyang anak na itulak si Aaliyah, ngunit pinigilan niya ito at sinipa siya sa pondiya. At kaya, hindi na nagtanong si Boy Bawang kung ano ang nangyayari. Inilabas niya ang kanyang baril at itinutok kay Aaliyah, handa ng barilin. Hindi siya isang magsasaka, at ang mga baril ang pinakamalakas na sandata sa kanyang mga kamay. Kanina pa niya pinagmamasdan si Aaliyah para ilabas ang galit niya, pero natarante siya nang makita niyang binunot ni Bawang ang kanyang baril. Si Aaliyah ay hindi isang practitioner, paano siya makakaiwas ng baril? Sinira ni Elder Zo ang bintana at hinampas ang braso ni Bawang Chen na may hawak ng baril. Nabali ang braso, at nahulog ang baril sa lupa. Sino? Sino ka? Hindi inaasahan ni Bawang Colton na may papasok sa bintana. Kahit masakit ang braso niya, gulat pa rin niyang tanong. Siya ay isang mabangis na tao. Bagamat masakit ang kanyang braso, hindi siya maaaring maging katulad ni Liam Colton na paikot-ikot. Pinadala ako ng kapatid niya. Tinuro ni matandang Zhu si Aaliyah. Lolo Zhu. Kilala rin ni Aaliyah ang boss. Malapit siya kay Lorilyn, at natural na madalas siyang nakikita. She was both happy and worried when she heard na pinaponte siya ni Terence dito. Nadala rin si Lorilyn, kumusta na siya? Huwag kang mag-alala, missing. Pumunta na si Mr. Linford para iligtas ng personal si Slorelan. Palaging Aaliyah ang tawag sa kanya ng matandang Zhu, ngunit ngayong nasa publiko na ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na niya ito matatawag pa. 2,568. Terence Bro pumunta para iligtas si Lorilyn. Nakahinga ng maluwag si Aaliyah. Habang masaya siya para kay Lorilyn, medyo nadismaya siya. Nagustuhan ni Lorilyn si Terence, ngunit gusto rin niya. Mula sa unang araw na ginugulo ni Terence ang kanyang buhok, napakasobra niya, at unti-unti niya itong nagustuhan. Ngunit ang pagkagusto niya ay isang banayad na bagay sa oras na napagtanto niya ito. Sinabi na sa kanya ni Lorilyn na gusto niya si Terence, at kaya hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang kapatid para sa kanyang lalaki. Hindi iyon ang personalidad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, at kaya maaari niya lamang itong itago sa kanyang sarili. Bagamat madalas niyang tinutulungan si Lorilyn na makabuo ng mga plano, hindi ba ito rin ang kanyang ideya na sinusubukan ni Lorilyn na makamit? Matanda, sa tingin mo ba wala ako? Nagsisimula ng Mayna si Overlord Colton nang marinig niyang nag-uusap sina Boss Zo at Aaliyah na parang walang ibang tao sa paligid. Siya ang hari ng underground, ang amo ng mafia. Paano niya mararamdaman na hindi siya pinapansin? Ang isang maliit na pritong tulad mo ay nangangahas na maging mayabang sa harap ng isang magsasaka. Ngumisi si Elder Zo at sinampal siya. Sabi niya nang walang pakialam, hindi ko kukunin ang buhay mo. Ipaubaya ko ang buhay mo kay Mr. Linford para magpas siya. Isang magsasaka. Nagulat si Bawang Colton. Ito ang huling naisip niya bago siya nawala ng malay. Sinuportahan siya ng hidden housefuller, kaya natural na alam niya kung anong uri ng mga taong nagsasaka at kung gaano sila kalakas. Hindi niya akalain na ang matanda sa kanyang harapan ay isang magsasaka. Saang puwersa siya kabilang. Gayunpaman, si Boy Bawang ay walang oras na mag-isip tungkol dito at nahimatay. Dinil ni Elder Zo ang numero ni Terence. Mr. Linford, ayos lang si Miss Ying. Maayos ang lahat. Ang mga bola ni Liam ay nabasag ni Miss Ying.
Gustong gumamit ng baril ni Boy Bawang, ngunit binasag ko ang lahat ng kanyang mga meridian at buto. Siya ay isang taong may kapansanan. Good job. Papunta ako ngayon sa temporary hidden house Fuller, isama mo sila. Nakahinga ng maluwag si Terence, alam niyang walang magiging problema kina Boss Zo at Aliyah, ngunit ang resulta ay napakabigat pa rin sa kanyang isipan. Sa hidden house Fuller. Mr. Linford, pumikit si Elder Zo, hindi mo pa rin naaayos ang mga bagay-bagay sa iyo. Pupunta tayo sa hidden house Fuller. Ang pag-iisip ay nasa sabik sa kanya. Nagplano ba si Terence na lipulin ang hidden house Fuller? Siguradong napakainit ng dugo nito, ngunit sa kanyang lakas, hindi ba't pagpapakamatay ang pagsunod kay Terence? Patayin ang ano? Mukhang nakasandal sa akin ang hidden house Fuller. Titingnan ko muna. Ngumiti si Terence. Akala nila. Hindi tanga si Boss Zo, naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Terence. Gusto ng hidden house Fuller na maging boss nila si Terence. Sa pag-iisip na iyon, nakaramdam ng sama ng loob si Kuya Zo. Bakit alam ng mga nakatagong bahay sina Han, Pitts, at Fuller sa sitwasyon, alam na si Terence ang tanging paraan nila. Ngunit bakit gustong ligawan ng hidden house na si Hale ang kamatayan? Ano ang pakinabang sa pakikipaglaban kay Terence? Kapag nagalit si Terence, wawasakin niya ang buong bahay ni Hale. Nakaramdam ng kaunting pagkakamali si Elder Zo. Ang pamilya ng lalaki ay kasama na ngayon ni Terence, at natural lang para sa kanyang mga tauhan na magtrabaho kasama siya, ngunit kailangan niyang gawin ito ng palihim. Hehe, hindi mo kailangang ma-depress. Masasabi ni Terence na medyo nagalit ang amo. Ngumiti siya. May Hale Quintin pa si House Hale, right? Oh. Lumiwanag ang mga mata ni Elder Zo. Tama, hindi ba may Quintin? Bakit hindi niya naisip ito noon pa man? Kung namatay si Quintin sa Sky Elixir Sect Test, tapos na ang lahat, pero paano kung hindi? At sa suporta ni Terence, kailangang maging big shot ang Quintin, tama ba? Sa oras na iyon, malamang na mababaligtad ang nakatagong pamilyang Hale. Kung hindi ito nahawakan ng maayos, baka maghiwalay pa ito. Pupunta ako ngayon. Huminga ng malalim si Elder Zo at ginawa ang kanyang desisyon. Wala siyang pagpipilian, ayaw niyang mamatay, kaya kailangan niya maging subordinate ni Terence. Habang hawak-hawak sina Aliyah, Liam, at Boy Bawang, sumakay si Boss Zo sa kotseng sinasakyan nila noon at nagtungo sa kalapit na lungsod. Hindi nagtagal pagkatapos sundan ni Terence si Butoy pababa ng highway, narating nila ang isang napaka-flat na kalsada. Mayroon ding toll booth sa harap ng kalsada, ngunit hindi ito bukas sa publiko. Hinayaan lang nitong dumaan ang mga sasakyan. Habang si Butoy ang nangunguna sa daan at si Mitoy ay nakaupo sa tabi niya, ang dalawang sasakyan ay natural na pumasok sa kalsada ng walang anumang sagabal. Binilisan nila ang lahat at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang manor. Ang kapaligiran dito ay katulad ng hidden house Hale at Han. Parang magkatulad ang mga estilo ng mga nakatagong bahay. Natanggap ng matandang si Fuller ang tawag ni Butoy, at naghihintay na sa pasukan. Wala siyang mawawala sa harap ni Terence, isa lang siyang Earth Class late phase peak, habang si Terence ay nasa Earth Class mid phase peak na, at maaari pa niyang patayin ang Sky Class Master sa ilang segundo. Para siyang senior sa matandang si Fuller. Sunod-sunod na huminto ang dalawang sasakyan sa harap ng manor. Hindi pinansin ng matandang Fuller si Butoy at nakangiting naglakad papunta sa Grand Cherokee ni Terence. Binuksan niya ang pinto para kay Terence nang may paggalang. Ang presensya ni Senior Linford ay nagdudulot ng liwanag sa maliit na bahay na ito. Malugod ka naming tinatanggap. May panahon na ang matandang master na si Fuller ay laban kay Terence sa Hidden House Summit, ngunit nagbago ang mga bagay sa paglipas ng panahon. Matapos malaman na maaaring patayin ni Terence ang Sky Class Master sa ilang segundo, inayos ng matandang master na si Fuller ang kanyang ugali, na lumipat mula sa pagtutol tungo sa takot at paggalang. Ngayon na ang hidden house na si Fuller ay maaaring maging tagasunod ni Terence, ang matandang si Fuller ay labis na nag-ingat sa pagkakataong ito. Hehe, matandang Fuller, masyado kang magalang. Bahagyang ngumiti si Terence, tinanggap ang titulong senior.
Bumalik sa practitioner market, tinawag na siyang senior ng ikatlong bahagi ng kanan, kaya sanay na si Terence. Senior Linford, pakiusap. Kung mas mahinahon si Terence, mas kahangahangang matandang lalaki na si Fuller ang naisip niya. May kasabihan na, walang brilyante na hindi kumukuha ng porselana. Kung hindi talaga ganoon kahanga si Terence, paano siya magiging ganito? Teka, tingnan ko muna ang kalagayan ng kapatid ko. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay at naglakad papunta sa Mercedes-Benz ni Betoy, binuhat si Lorilyn mula sa likurang upuan. Alam niyang magaling si Lorilyn, at hindi magsisinungaling sa kanya sina Betoy at Mitoy, ngunit pagkatapos suriing mabuti at kumpirmahin na si Lorilyn ay talagang walang malay, nakahinga siya ng maluwag. 2,569. I'm really sorry about this, hindi namin alam na si Miss Lorilyn ay godsister ni Elder Linford. Kung ginawa namin, hindi kami maglalakas loob na gawin ito kahit na ang sinaunang sekta ay sumusuporta sa amin. Ang mga salita ng matandang Fuller ay kaaya-ayang pakinggan, at ipinahihiwatig niya na si Terence ay isang malaking shot, at kahit na ang mga taong may sinaunang background ay hindi maglalakas loob na guluhin siya. Walang anuman. Hindi kita masisi kung hindi mo alam. Ayaw na ni Terence na ituloy pa ang bagay na ito na parang ang hidden house na si Fuller ang nagkamali. Kaya lang ay wala sa parehong antas ang kanilang impormasyon, at hindi sila gagawa ng hakbang kung alam nila ang background ni Lorilyn. Ang dalawang magkapatid na Fuller ay hindi nang ahas na lumakad sa tabi ni Terence, sumusunod sa ilang hakbang sa likuran niya. Tinatreto ng matandang si Fuller si Terence bilang panauhin at dumiretso sa pinakamarangyang sala ng hidden house Fuller. Ito ay karaniwang lugar para sa mga pinuno ng iba pang mga nakatagong bahay at mga tao mula sa sinaunang eroplano, at malinaw kung gaano kahalaga ang bahay ni Fuller kay Terence ngayong ginamit na ito para sa kanya. Senior Linford, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Kami, ang nakatagong pamilyang Fuller, ay gustong gamitin ang pagkakataong ito para ibaon ang palakol. Siguro kung tatanggapin mo kami. Alam ng matandang master na si Fuller ang personalidad ni Terence, alam niya na si Terence ay mahilig maging prangka at hindi mahilig magpatalo, kaya nagpasya siyang laktawan ng mga kaaya-aya at gawing malinaw ang kanyang mga intensyon. Haha! Tumawa si Terence, ano ang maibibigay mo? Kukunin ko ang iyong pamilyang Fuller bilang aking mga anak, at kailangan kitang tulungang ayusin ang mga bagay-bagay kung may mangyari. Likas na susundin ng pamilyang Fuller ang pangunguna ni Senior Linford. Siyempre, para ipahayag ang aming sinseridad, iaalok namin ang lahat ng magagandang bagay ng pamilya Fuller para mapili ni Senior Linford. Seryosong sabi ni Old Master Fuller. Oh! Bahagyang nagulat si Terence sa sinabi ng matandang si Fuller, hindi niya inaasahan na mag-aalok ang matanda ng ganoong kaakit-akit na kondisyon tulad ng hidden house hand. Kailangang malaman ng isang tao na kahit na ang hidden house hand ay nagsumite kay Terence, mas o hindi gaanong napilitan silang ibigay kay Terence ang lahat ng magagandang bagay na mapagpipilian. Ang hidden house Fuller, sa kabilang banda, ay iba. Sinaktan lang nila si Terence at inagaw si Lorilyn. Ang pagkuha ng isa o dalawang kayamanan ay sapat na para maayos ang usapin. Ngunit ang hidden house na si Fuller ay nagsiwalat ng kanyang trump card, parang wala siyang intensyon na makipag-ayos. Pagkatapos ay pumunta tayo at tingnan. Tumango si Terence, sa wakas ay tinanggap ang hidden house Fuller. Siya ay isang prangka na tao, at nagustuhan niya ang mga prangka na tao. Ayaw niyang harapin ang mga ito kung may itinatago sila sa kanya, ngunit sumang-ayon siya sa ginawa ng hidden house Fuller. Senior Linford, pakiusap. Nakahinga ng maluwag si Old Master Fuller, may ngiti sa kanyang mukha. Kung sinabi iyon ni Terence, nangangahulugan ito na tiyak na tatanggapin ang hidden house Fuller. Wala nang anumang pagbabago, maliban na lang kung babalik si Terence sa kanyang salita o ang mga bagay sa vault ay masyadong malabo para alalahanin ni Terence. Ang treasure vault ay nasa manor, sa basement ng aking courtyard. Nagningning din ang mga mata ni Betoy at Mitoy, hindi pa sila nakapunta sa treasure vault ng kanilang bahay, at sa wakas ay nakapagtingin na sila salamat kay Terence.
Binuhat ni Terence si Lorilyn sa kanyang likod, hindi siya ginising. Masasabi niyang kulang ang tulog ni Lorilyn, at gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para hayaan siyang makatulog ng kaunti. Nahirapan din ang babaeng ito. Maliban sa pag-aaral araw-araw, kailangan niya mag-scrap picking para masuportahan ang kanyang pamilya. Ang disenyo ng vault ay katulad ng bahayhan. Naghinala pa si Terence na may koneksyon sila o nakita nila ang parehong designer. Alinmang paraan, ang sitwasyon ay pareho. Matapos ma-verify ng matandang si Fuller ang password, bumukas ang pinto sa vault. Billboard ng ibon, kanya ng ibon, kung ano ang sasabihin ko ngayon, kung marinig ninyo ito, huwag lamang itong ikalat. Kahit ako, ang iyong ama, ay hindi kailanman nagsabi sa iyo ng mga salitang ito. Ito ang pangunahing sikreto ng Hidden House Fuller, at ipinapasa lamang ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, sabi ng matandang si Fuller. Ngunit ngayong sumama na kami sa Senior Linford, natural na hindi namin ito maitatago sa kanya. Oo, Lolo, wala kaming sasabihin. Mabilis na nangako sina Butoy at Mitoy. Medyo nagulat si Terence ano itong nakatagong bahay na si Fuller's secret na kahit ang magkapatid na Fuller ay hindi alam. Senior Linford, sa totoo lang, ang mga ninuno ng Hidden House Fuller ay nagmula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Ang aming ninuno ay isang alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ngunit nakipag-away siya sa pinuno ng sekta noon at umalis sa sekta upang magtayo ng sarili niyang sekta. Gayunpaman, siya ay mahina mag-isa. Kahit na ang Hidden House Fuller ay may kataas-taasang panahon, halos kasanlakas na namin ang lahat ng sinaunang panahon. Kahit na ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay hindi na alam ang tungkol dito, at hindi kami nangangahas na ipahayag na ang aming nakatagong bahay na si Fuller ay nagmula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. So, you are a branch of the everyday and everyday sect. Parang ang laki ng background niya. May sama ng loob ako sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, nagulat na sabi ni Terence. Napag-isipan niyo na ba ito? Ito ay maaaring ituring na isang away sa pagitan ng ating mga ninuno. Kung ang usaping ito ay lumabas, wala tayong makukuhang anumang benepisyo. At saka, kahit na hindi binanggit ni Kuya Linford, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay walang pakialam sa maliliit na fries na tulad natin, hindi ba? Mapait na ngumiti ang matandang master na si Fuller. Tingnan natin kung anong mga kayamanan ang mayroon kayo, tumango si Terence. Sige, ito ang treasure vault at iyon ang Sutra Library. Ano ang unang gustong makita ni Senior Linford? Tanong ni Old Master Fuller. Tingnan muna natin ang mga kayamanan. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi nagkukulang si Terence sa arts at practitioner's arts ngayon, maliban na lang kung sila ay talagang lumalaban sa langit. Kaya't ang atensyon ni Terence ay nasa mga kayamanan muna, tinitingnan kung may kailangan siya. Nandito na. Dinala ni Old Master Fuller si Terence sa isa sa mga silid at itinuro ang isang display shelf. Ito ang kayamanan ng ating nakatagong bahay na si Fuller. Tiningnan ni Terence ang mga item sa display rack, hindi nakaimik. Walang gaanong mga bagay sa display rack, at lahat sila ay nakaimpake sa maliliit na bote at mga kahon tulad nito. May mga label sa ibaba ng mga item, na nagpapahiwatig kung ano ang mga ito. 2,570. Gayunpaman, ang magagandang bagay sa mata ng Hidden House Fuller ay wala sa mga mata ni Terence. Lahat sila ay mga bagay na wala siyang pakialam sa Hidden House Summit. Wala man lang sila kasing Hidden House Han. Nanikip ang puso ng matandang si Fuller nang makita niya ang pagkabigo sa mga mata ni Terence. Naalala niya na si Terence ay nanalo ng maraming bagay sa Hidden House Summit, at higit sa lahat, nakapunta na siya noon sa Hidden House. Sinabi ng mga alamat na ang Hidden House Han ay nakakita ng isang sinaunang pagkasira at gumawa ng isang kapalaran. Kung iyon ang kaso, ang Hidden House Han ay dapat na may mas maraming magagandang bagay kaysa sa Hidden House Fuller. Normal para kay Terence na madismaya.
Senior Linford, natatakot ako na hindi ka magiging interesado sa mga bagay na ito, ngunit ang mga ito ay nasa koleksyon ng aming nakatagong bahay Fuller sa loob ng maraming taon. Mapait na ngumiti ang matandang master na si Fuller. Natatakot ako na ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang mga sangkap para sa chi gathering pills. Gayunpaman, ang aming pamilya ay walang third-grade alchemist, kaya hindi kami makakagawa ng third-grade elixirs. Ang mga sangkap para sa chi gathering pills ay napreserba sa loob ng libu-libong taon, kaya't ang mga ito ay hindi masyadong mahalaga sa isang matandang Fuller. Oh! Ang mga sangkap para sa chi gathering pill. Nagulat si Terence, hindi niya akalain na may ganoong bagay ang tagong bahay na si Fuller. Oo, nakuha ito ng aking ninuno mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ngunit napakakaunting mga alchemist sa ikatlong ranggo, at ang Sky Elixir sect ay hindi talaga makakatulong sa amin sa alchemy, kaya naiwan ito dito. Si Mr. Linford kaya ay nahilig sa mga sangkap para sa chi gathering pill na ito. Sabi ng matandang master na si Fuller. Medyo nagulat si Old Master Fuller. Kahit na ang mga materyales na ginamit upang pinuhin ang chi gathering pill ay mabuti, ang mga ito ay maliit pa rin ang halaga. Ang mga ito ay walang lasa, ngunit ito ay nakakalungkot na itapon ang mga ito. Naiwan sila dito sa loob ng libu-libong taon ng walang gamit. Ang mga ninuno ng matandang master na si Fuller ay hindi nakakahanap ng isang alchemist sa loob ng ilang henerasyon, kaya hindi niya akalain na makakahanap siya ng isa ngayon. Kaya't hindi niya ito inisip, ngunit sa nakikita niya, malamang na si Terence ay katulad noong una niyang nalaman ang tungkol sa materyal. Sa oras na iyon, ang matandang master na si Fuller ay puno rin ng kumpiyansa at ambisyon, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, natanto niya na ang labis na pag-iisip ay magdaragdag lamang sa kanyang mga problema. Tama, interesado ako sa mga materyales para sa gathering chi pill na ito. Tumango si Terence. Kung nagustuhan ni Senior Linford, kunin mo na. Ang matandang si Fuller ay isang prangka na tao, gaano man ito kahalaga, ito ay walang silbi sa kanya. Mas gugustuhin niyang gamitin ito para pasayahin si Terence. Dahil prangka si Old Master Fuller, hindi ako magiging unreasonable. Kapag pinino ko ang isang chi gathering pill balang araw, bibigyan kita. Pinahahalagahan ni Terence ang mga prangka na tao tulad ng matandang si Fuller, hindi nila kinaladkad ang mga bagay. Hehe, tapos aabangan ko. Ngumiti ang matandang master na si Fuller. Kung tutuusin, hindi niya masyadong inisip iyon. Hindi niya akalain na si Terence ay maaaring maging isang third-class refiner. Hindi naman sa hindi siya naniniwala kay Terence, ngunit si Terence ay hindi gugugol ng masyadong maraming oras at lakas sa alchemy. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong mga tao tulad ng Sky Elixir sect na nakatuon sa pagpino ng mga elixir. Nakikita ni Terence na ang matandang si Fuller ay hindi masyadong interesado, at naiintindihan ang kanyang iniisip. Kung ganoon lang kadaling gawin ang chi gathering pill, hindi sana ganoon kadaling ibigay sa kanya ng matandang si Fuller ang mga sangkap. Hindi na ako titingin pa. Old Master Fuller, gusto ko lang itanong kung mayroon kang anumang mga materyales tulad ng asul na kristal, purong dilaw na jade, o kulay na bakal. Sinilip ni Terence ang treasure vault ng bahay ni Fuller. Pare-pareho lang ang mga gamit nito, at hindi na siya nag-abala pang tumingin. Asul na kristal, purong dilaw na jade, kulay na bakal. Well, wala akong purong dilaw na jade, ngunit mayroon akong purong purple jade. Ayos ba iyon? Nag-isip sandali si Old Master Fuller at pagkatapos ay nagtanong. Purong purple jade. Hindi na kailangan iyon. Umiling si Terence, may sapat na sangkap para sa chi gathering pill na ito, iinuman ko ito. Hindi ka natitingin. Medyo nakonsensya si Old Master Fuller. Ang mga sangkap para sa chi gathering pill ay mahalaga, ngunit ang mga ito ay walang halaga sa kanya. Maaaring isipin ni Terence na nakakuha siya ng kayamanan ngayon, ngunit malalaman niya na hindi siya makakarating kapag bumalik siya. Iisipin niyang wala siyang kabuluhan kung wala siyang makukuhang mas mahusay. Hindi, pumunta tayo sa Sutra Library para tingnan ang martial skills at mental cultivation method.
Si Terence ay hindi isang sakam na lalaking kasama niya ngayon si Fuller, at maaari siyang laging pumunta at kunin ang anumang kailangan niya. Hindi niya kailangang kunin ang lahat ng sabay-sabay. Ayos lang. Ang matandang si Fuller ay walang pakialam sa sining at pamamaraan. Bagamat ang mga sining at pamamaraan ng isang pamilya ay hindi ipinasa sa mga tagalabas, ang mga ito ay maliit na halaga para kay Terence. Si Terence ay nasa Earth class mid-phase peak na, at walang paraan na maalis niya ang sining ng kanyang spiritual practitioner at magsimulang muli. Wala ring physical practitioner si House Fuller, kaya walang saysay na tingnan ni Terence ang arts ng kanilang practitioner. Tungkol naman sa martial arts, bawat martial arts skill ay tumutugma sa practitioner's arts element. Hindi lahat ay maaaring gumamit nito, lalo pa ang martial arts skill na ito. Mahirap lubos na maunawaan ang isang martial arts skill. Si Terence ay mayroon ng makapangyarihang martial arts skill, kaya bakit niya pag-aaralan ang martial arts ng ibang tao? Bilang resulta, sa mga mata ng matandang si Fuller, si Terence ay pumupunta lamang sa aklatan ng sutra para tingnan siya ay gagawa ng kopya para sa kanyang koleksyon, nang walang praktikal na paggamit. Ngunit hiniling ito ni Terence, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sundan si Terence sa scripture hall. Sina Butoy at Mitoy, sa kabilang banda, ay naiinggit sa mga material na mayroon si Terence. Ito ay isang chi gathering pill. Kung gagawin niya, pagkatapos ay magiging sky class siya pagkatapos kumain nito. Hindi nila alam kung bakit hindi gaanong kasiglahan ang kanilang lolo. Masyado pang bata ang dalawa at wala pang masyadong alam sa elixir, kaya naman nagkaroon sila ng ganoong ideya. Ngunit iba ang matandang master na si Fuller. Siya ay matanda at matalino, at wala na ang hindi makatutuhan ng mga inaasahan ng kanyang kabataan. Sinundan niya si Terence sa scripture room sa tabi, kung saan si Butoy at Mitoy ay nakatayo sa gilid ng may paggalang. Sinimulan ng matandang Fuller na ipakilala ang mga libro sa silid. Ang Hidden House Fuller's Library ay may mas maraming libro kaysa sa Hidden House Funds. Pagkatapos ng lahat, ang mga libro ay hindi mga kayamanan na maaaring gamitin o ibigay sa iba. Kahit na makipagpalitan ka ng mga libro sa iba, maaari mong kopyahin at kopyahin ang mga ito. Ang tagumpay na si Fuller ay may mahabang kasaysayan, kaya hindi nakakagulat na marami silang mga libro. Napakarami. Lahat sila ay mental cultivation method at martial arts techniques. Tanong ni Terence. Ang mga kapaki-pakinabang ay talagang ang ilang mga libro sa stand na ito. Ang mga aklat na ito ay pawang walang silbing martial arts techniques at mental cultivation method. They're just for show, mapait na ngumiti si Old Master Fuller. Karamihan sa kanila ay ipinagpalit sa iba, at ang mga bagay na ipinagpalit ay hindi mahalaga. Walang sino man ang madaling makipagpalitan ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Halimbawa, ang ilang mga libro sa istenteng ito ay binawi ng ating ninuno mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Maliban sa pamilyang Fuller, tanging si Linford lang ang nakakita sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.